Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pag-assess na delikado sa ating kalusugan. Lahat ng bata ay may karapatan sa isang formal na edukasyon. Nakasaad ito sa konstitusyon. Pero bakit halos 700,000 batang Pinoy hirap makatungtong ng grade 1? Bali nakapasok na po siya ng 1 week sa grade 1. Ngayon, yung edad niyang 6 na taon, parang 3 taon lang, 2 taon, gano'n. Hindi po niya kayang sumabay sa mga batang grade 1. Si Justine ay isang special child. Pero kahit may karamdaman sa pag-iisip, pusigido siyang makatapos ng pag-aaral. Lab, halika na, Lab! Ngayong araw, papuntang pamilya Cotonel sa isang seminar na isasagawa ng Autism Society of the Philippines o ASP. Dito nagbabakasakali ang pamilya na mas mauunawa nila ang tamang pag-aalaga sa special child nilang si Justine. Kasi hindi lang ako nanay, ako lang nakakalam na paano pakisamahan, paano pakitunguhan yung mga ganyan may special needs. Sila hindi nila maintindihan eh. Sasabi nila kulang ng disiplina, hindi nila alam yun, hindi nila naintindihan na hindi naman yung edad niyang yun, hindi naman angkop sa isip niya. Delayed ng 3 taon kasi ang pag-iisip ni Justine. Grade 1 na dapat siya ngayon. Pero dahil sa espesyal nitong kondisyon, kakailanganin pa raw siyang ibalik ni Aling Amor sa daycare. Mga kaibigan mo, Justine, Ma. Ito. Dito sa center, nakasama rin nila Aling Amor ang iba pang pamilyang may special child. Ang mga special children, sila yung mga bata na may mga kakaibang pangangailangan. Maraming mga klase ng special children. Meron yung mga physical ang kanilang mga pangangailangan. Kailangan nila ng wheelchair, mga saklay, no? Or yung hearing aid para sa mga merong hearing problem o kaya yung sa braille para sa mga visually impaired children. Sa kaso ni Justine, seizure disorder daw ang dahilan kung bakit mabagal siyang mag-isip. Nung maka-1 taon na ho siya mahigit, doon na po siya nagsisimulang mag-convulsion. Pag may lagnat lang naman ho siya nagko-convulsion, malamig ang kamay at paa niya. Halos buwan-buwan po ma'am ganun. Gawa daw wala na daw pong oxygen na nakakapasok papuntang utak. Ano daw ang gagawin natin ngayon? So, ang gagawin natin ngayon, pag-uusapan namin yung sa general guidelines on handling children with autism at saka related disorder. Pero ano pa man ang sanhi sa pagiging special ng isang bata, pamilya pa rin daw ang huhulma sa magiging pagkatao nito. Bali, ang objective ng project na ito is to teach the parents, to empower them para sila mismo ang magtuturo sa bahay. Napakahirap. Hindi nyo mapalo, hindi nyo magsaway.
Yeah, tulad yan. Sige, Hindi mo sasaway. Aamuin nyo. Sabi ko, wag gusto din ng bata. Naiyak tuloy ako. Kasi talagang sila susunod niya lagi. Sabi ko, wag, hindi tama yun. Kailangan, ikaw ang sundin mo ang gusto mo. Wag mo, nagtatalo kami. Tumutulo na yung tipo ng bata, kaiiyak. Hindi, amuin mo. Pero sa totoo lang po, tatay, hindi natin siya natutulungan sa ganito. Alam ko naman mahirap talaga. Hindi matutunan. Lahat naman, kahit si June, kahit si Amor, talagang totoo po yung sinasabi na mahirap. Kaya lang, bakit hindi po natin ini-impose yung authority natin, talagang wala po tayong magagawa para kay Melvin. Ano ko na rin po yan kay Justin na may time din po siyang ganon. Pero nung sa ginagawa ko, katulad po nung napag-aralan po natin, ma'am, talagang didmahin talaga. Kumbaga, may isip niya na kahit anong gawin niyang iyak o pagwabala, hindi siya ang masusunod. Kaya naman ang pagtuturo sa mga magulang ang binibigyan diin ng mga seminars na ginagawa ng ASP. Dito sa Laguna, ang proyekto ng ASP hindi lang daw nagtatapos sa lecture. Tao po! Hi, Justin! Turuan sa kayo. Kaya ang oval. Personal nilang tinuturuan ng mga magulang kung paano nila matutulungan ang kanilang mga anak. Paano tutuhin? Just like an ordinary child. No? Yung mga karapatan nila dapat i-respect. Kasi kadalasan ng nangyayari, yung traditional way of disciplining our children, pinapalo, sinasaktan. Pero hindi kasi yun Kailangan maintindihan natin ang mga special child. Bakit ba siya ganyan? Bakit ba siya nagtatantong? Bakit ba siya nananakit? Kasi merong mga dahilan niya. Dali na. Sige nga. Isa. Ayun, yung kamay. Saan ang kamay? Parang may mali din ako Kasi siyempre bata, puro bawal. Kasi ingatan mo siya, lalo't ganyan siya. May diferensya, no? Pag naglalaro, ingat na ingat ka sa kanya. Yung pala, hindi rin dapat. Kasi kailangan, kasama po niya yung doon, yung exercise niya sa mga tuhod niya, sa mga nerve niya. Kaya sabi ko, ganun pala yun. Mali pala yung ginagawa ko na puro bawal, puro bawal. Susunod. Gaano nga ba kahirap turuan ang isang special child katulad ni Justine? Kasi po parang hindi siya na-distract pag may nadaping. Pag yung mga parating, pag nabasa nila yan, hindi na sila natuloy dito. Abangan sa pagbabalik ng Under Special Investigation. Don't go away! Magbabalik ang Usi dito sa TV5.